So ito po ang ating topic ngayon, sino ang ulo ng sindikato? Ano? Nako. Dahil last Ngayon year ho, sisiwalat na. inilunsad yung Duterte ni Pangulong Duterte sa Club Filipino, February 13, 2025. Bukas ho ay mag-iisang taon. Kanya minarapat kong magbigay tribute kay Pangulong Duterte. At the same time, patuloy ho natin, isang taon na. Patuloy pa rin po nating linalabanan yung mga nagtanso at nagbenta ng ginto ng mga Pilipino. Kaya I am proud, Team Suka. Kalaban po ng Team Suka, yung Team Suka. Iba po yun na, magkaiba po yun. Ano? So, ito po pag-usapan natin. Mainit na mainit. Actually, hindi naman natin sila linulubayan. Di ba sinasabi ko sa inyo, at Felipe Laude, proud Team Suka, maraming salamat. at Felipe Laude, ganon din si at Prayer Warrior 61473, hello from Singapore, mabuhay po kayo. Ganon din kay Shing Kim, maraming salamat sa iyong magandang mensahe. At Allen Hole Taroroy, attorney, wag tayong kumagat sa trap nila about the South China Sea. Hindi ko po tatawagin WPS yun. BS po yun. Sapagkat hanggang ngayon, ang nasa lahat po ng mapa, pati napa ng NAMRIA, yung ahensya po ng Pilipinas na nangangasiwa dyan sa mapping, ay South China Sea. At hindi po pagiging traidor na tawagin mo factually yung body of water na yan. South China Sea pa ho yan. So hindi po tayo malalaglag sa trap nila. At ang nakawala po ng Scarborough Shoal or Baho de Masinloc, for the record, kaya po nawala sa ating yan, yung teritoryo natin, yung Scarborough Shoal at Baho de Masinloc noong 2012. Noong 2012 na ang Pangulo ay si Noynoy Aquino. Kaya yung mga maiingay na dilaw-dilawan, meron ho kasing tunay na dilaw eh. Pag-uusapan din ho natin yan. Yung tunay na dilaw, lumaban po yan nung martial law pa. Nung 1970s martial law. Nagbuwis ng buhay, nakibaka, lumaban sa diktadorya ni Marcos Sr. Yan yung tunay na dilaw. Diba? Yung mga hilaw na dilaw, pati na yung apo ni Pangulong Cory Aquino, hilaw na po iyon. Bay nakipag-alyansa kay Marcos. Ang lolo niya, si Senador Ninoy Aquino, ang tinuturong mastermind na pumatay sa kanya, ang pamilya Marcos. Mortal na kaaway ni Cory at ni Ninoy ang pamilya Marcos. Samantalang itong hilaw na dilaw na apo, nakianib na po sa pamilya Marcos. Kaya mag-iingat po kayo dyan, pati yung imbitasyon nila ng rally. Huwag po kayong sasali dyan. Rally po iyan ng walang korap. Sisigaw lang po kayo na anti-corruption kayo pero wala kayong ituturong corrupt. Dito po, pangangalanan natin ang ulo ng sindikato. Nabanggit po, hindi naman natin sila linulubayan. Dahil nga po ang Suka, tayong miyembro, proud member, and one of the leaders of Team Suka, talaga pong tayo ang kalaban ng gintong tanso. Di ba? Ibabad nyo lang sa Suka yung mga gintong tanso, lalabas ang tunay na kulay at naturalesa ng mga yan. Ulo ng sindikato. Mainit na pinag-uusapan. Pasensya na po kayo, hinahanap daw po ako sa TikTok ni at Margaret Magsaysay at Sarah Melody from Jordan. Next live po natin, kasi hindi po ako marunong mag-update Ayaw na po mag-play ayaw po gumana nung TikTok ko. Yung anak ko na marunong may eskwela, kaya hindi ko naman mapwedeng unahin yung pag-upgrade ng aking TikTok sa kanyang eskwela. Promise, sa susunod, meron po tayong TikTok, kompleto po tayo ha. Makalibre lang po yung aking anak na marunong sa teknolohiya, no? Okay. Sino si Adrian Bersamin? Mainit na pinag-uusapan. Huwag natin silang lubayan. Hindi natin sila lulubayan. Ito po yung itsura ni Adrian, ni pamosong Adrian Bersamin. Tingnan po ninyo mabuti, baka masalubong ninyo. Dito sa Pilipinas,
o sa ibang bansa, baka umalis na rin ito. Ito po si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, dati po itong Yusek ni Bongbong Marcos. Itong si Adrian Bersamin, apo ito ni dating Chief Justice. Dating Chief Justice ito at dating Executive Secretary kagaya ko rin. Kilala ko po ito. Kaibigan ko po ito nung araw, hindi ko lang alam ngayon. Pero kaibigan ko to, wala naman ako sa mangloob dito. Apo po siya ni dating Chief Justice Manong Lucas Bersamin. Si Manong Luc, ito po, yan si Adrian Bersamin. Bakit natin kinakailangan pag-usapan itong si Adrian Bersamin kung ang ating pamagat ay ulo ng sindikato? Si Adrian Bersamin ba ang ulo ng sindikato? Pakinggan po ninyo, tapusin po ninyo ang ating buong live ngayon at kayo ang gumawa ng inyong sariling conclusion. Siya po ay isa sa mga pangalang binanggit ni Saldico. Si Saldico ba ang ulo ng sindikato? Ba, yung mga pangalan yan na lumalabas. Binanggit si Adrian Bersamin, I think, sa unang-unang, hindi po unang pagkakataon mas lumalim. Sa aking pagkakatanda, itong si Adrian Bersamin, pwede nyo po screenshot yan, pwede nyo pong i-google yan. Oo, nandyan naman ang mukha niya. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers natin. No? Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mag-react, at mag-follow sa Facebook. Ganon din po yung nasa YouTube. Please, patuloy po nating palakasin yung ating pahina. Lumalakas po siya, nakikita ko. Exponential yung ating growth. Maraming salamat. Patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Siyempre, mag-react, mag-comment para meron po tayong engagement. Ano? Nababasa ko kasi yun, ang dami ko napupulot sa inyo. Pati kalokohan yung mga comment ninyo na natatawa na lang kung minsan pag mag-isa ako nagbabasa. Ano? So si Adrian Bersamin, binanggit po siya sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung nabanggit na yung tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Dito po unang naglabasan at nagkabuhol-buhol na yung depensa at pagsisinungaling ng Malacanang. At dahil nga po tayo ay Team Suka, ito po. Atin pong patuloy na lalabanan ang mga nambubudol sa mamamayang Pilipino. Nabanggit po kasi, unang lumabas ang pangalan ni Adrian Bersamin doon sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung binanggit na niya, may partner po ito yung kasama niya sa Sweetheart Deal. Nung binanggit na yung Yusek Trajib Olaybar, diba? Hindi natin sila pwedeng kalimutan sapagkat wag po tayo magpapabudol na lumalayo yung issue. Ito naman po yung Trajib Olaybar. Ito po yung binanggit din sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Binubuo po natin yung linkages nila na dito na ipaliwanag pati ni Saldico doon sa kanyang Facebook na posting kung saan siya ay nagpahayag ng kanyang recorded message kung bakit nagkaganito ang ating education sector. Kung bakit nagkaganito ang Department of Education. Sapagkat nanghingi ng 100 billion pesos na insertion si Bongbong Marcos at the expense of the education sector. At the expense of yung mga magulang ho rito, ng mga kabataan, yung mga mahal nating kabataan. Bakit naman at the expense of the kabataan? Sapagkat yung 100 billion pesos insertion ni Bongbong Marcos, yung tinuturong ulo ng sindikato, ang nag-suffer po dyan, ang binawasan, ang kinaltasan ay ang education sector, specifically ang Department of Education. 22 classrooms lang ang ipinatayo ni Bongbong Marcos last year, 2025. 22
22 classroom lamang kahit alam niya na may shortage tayo na 165,000 classrooms. Ito po nung 2022, last year po iyan. Yan lang ang pinatayo ni Bongbong Marcos. Noong 2024, 847 classrooms lang. Saan napunta? Ito nga po yung sinabi ni Zaldico na in late November of 2024, kausap niya si Adrian Bersamin, si Mina Pangandaman, at yung Yusek Jojo Cadiz. Pinangalanan din ito ni Zaldico. Sinong kausap niya? Si Mina Pangandaman. Wag niyong kalilimutan, baka masalubong niyo rin yan, no? Yan. Yung dati pong DBM secretary. Diba? Parte po ng aparato ng korupsyon yan si Mina Pangandaman. Kausap niya si Mina Pangandaman, si Adrian Bersamin. Ito po, papakita natin lagi yung muka para kilalang-kilalan niyo sila, masalubong niyo man, tanong niyo nasan yung kanilang bilyong-bilyong ninakaw sa atin. Diba? At sinabi na hindi pwede yung hinihirit na 100 billion insertion ni Bongbong Marcos, yung ulo ng sindikato, dahil tatamaan ang mahahagupit niyan yung education sector. Lolobo, bubukol. Di ba? Yung famous term, bubukol. Dahil po, lolobo yung pondo ng Public Works, DPWH. Lalagpasan po niya yung may constitutional mandate na meron dapat pinakamalaking budget every year, yung education. Maraming salamat po sa mahigit 1,800 live viewers natin. Marami pong salamat. So yun nga po, nabanggit itong mga ito doon kay Zaldico. At nung deliberation na sabi ni Zaldico, kinausap niya si Mina Pangandaman. Ang sabi niya kay Mina Pangandaman, ito po ulit si Mina Pangandaman baka makasalubong niyo yan. Harapin ninyo yung bilyong-bilyong pera natin na ninakaw nila. Na mahirapan na isingit yung 100 billion na hinihirit ni Bongbong ng presidente dahil talagang tatamaan yung budget. Ano raw po ang sinagot ni Bongbong as per Mina Pangandaman? Quote, "Don't ever think about it." Bayan tapang makapal talaga mukha. Galawin mo na lahat, wag lang daw yung 100 billion pesos niya. Okay. Dahil nga duda, si Zaldico, sa isang pagkakataon, base sa kanyang Facebook, kinausap niya itong si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, ayan po, noong December 6 of 2024. At sinabi niya, ito ba'y talagang alam ito ni Presidente, nung amo natin, amo nila. No. Ang sabi sa kanya, he was assured by this guy, akmang-akma, yung sinabi several years ago, maybe 30, 40 years ago, when a young politician then was described as so young and yet so corrupt. So ito, December 6, 2024, he assured Zaldico, this guy, si Adrian Bersamin, siniguro niya kay Zaldico na alam ni Bongbong Marcos ito, yung ulo ng sindikato, at kinuha pa ni Bongbong Marcos yung listahan niya for 100 billion insertion sa kanyang brown leather bag. Malinaw po iyon Malinaw po iyon doon sa naging pahayag ni Zaldico. Pati bag, kung anong klaseng bag, leather, kung anong kulay, brown. So marami talagang detalye. And yet, kaya natin sila pinag-uusapan, talaga pong naka-full court yung depensa po ng mga nag-iimbestiga. Mapa-ombudsman yan, mapa-senado yan, mapa-kongreso yan, mapa-impeachment man. Naka-full court press sila na wag nang tumagos muli sa Malacanang. Dahil nung araw nasa tarangkahan na ng Malacanang pilit nilang binubusalan ang lahat. Ito po, ang dami ng mga nagtuturo, hanggang ngayon, wala hong kaso itong si Adrian Bersamin. Wala. Bakit?
pinoprotektahan nila itong si Adrian Bersamin. Sapagkat, pag ito naipit, magsasalita po ito. Mamaya tatalakayin po natin yan. Hindi naman kayang umalago nito mag-isa. Kailangan niya ng mga sidekick. Diba? Sino ang sidekick ni Adrian Bersamin? Ito naman ho ay base pa rin sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang sidekick nito, ang karancho nito, ang kasosyo nito sa pangungurakot ay itong Trajib Olaybar. Wala pa rin po itong kaso. Wala pa rin ho itong kaso. Ito po sa page 5, paragraph 21 ng affidavit to ni Robert Bernardo, sinabi niya na yung pangalan ng Yusek Trajib Olaybar, kilalang personal ni Robert Bernardo. Pinag-usapan nila yung unprogrammed appropriations para po sa tanggapan ng executive secretary, kung saan empleyado si Yusek Adrian Bersamin. Nabubuo na po di ba, yung web of corruption and yung web of lies na ginagawa po ngayon nung mga naatasang mag-imbestiga. Kalaban po natin yung mga yan, tayo po yung Team Suka, ito po yung sinusuka na ng lipunan. Makakapal po talaga mukha nito, linoloko po tayo araw-araw. So, noong 2024, nag-meeting po sila upang pag-usapan nung Trajib Olaybar at si Robert Bernardo. Ang hinihirit nito, 2.85 billion worth of projects, infra. Yan po ay makikita ninyo lahat sa affidavit ni Robert Bernardo. At least yung nag-circulate, yung sinasabi niyang affidavit niya, paragraph 24. Ganon din ho, pagkatapos po ng napakaiksing panahon, sinabi po nung Trajib Olaybar na yung 2.85 billion, ang usapan dyan, kanila yung 15%. 15%, napakalaki po nun. Yung 15% ng 2.85 billion ay 427 million 500. Yun po yung kickback. Pasensya na ho kayo. Talagang meron po akong sore throat. Kaya lang importante tayo mag-live. Kaya from time to time, palagpasin nyo na ho kung medyo sinasamid tayo o sasamirin tayo. So, yung 2.85 billion, ang 15% po niyan ay 427,500,000. Kickback po yan ni Trajib Olaybar, pero hindi ho siya nag-iisa dyan. Na personal na inihatid ni Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, ito na po yung tumatayo ngayon na hindi naman dapat star witness ng Marcos Jr. administration. Pwede mo bang gawing star witness yung hindi least guilty? Lumalabas nga kung may rango po yung pinaka-guilty, isa ito sa most guilty. Mataas ang rango nito ni Robert Bernardo. But anyway, we're going to use his very own affidavit to expose all of these cover-ups that are happening ngayon sa ating bansa. No? So yung 15%, yung 427,500,000 pesos personal na inihatid ni Robert Bernardo, kanino? Kay Trajib Olaybar. Dito, sa mamang ito, hinatid niya yung halagang 427,500,000 pesos representing the 15% kickback, corruption, kurakot ni Trajib Olaybar, representing the Office of the Executive Secretary through Adrian Bersamin. Ba? Nabubuo na ho natin yung hindi ho pwede kasing talaga pagtakpan ng katotohanan Ngayon, in no time, yung 2.85 billion na inihirit ni Trajib Olaybar na isyuhan po ng SARO.
ng babaeng ito. Ito po ang dating kalihim ng Department of Budget and Management. Ano po ba ang trabaho ng babaeng ito ni Mina Pangandaman ng DBM? Ang DBM ho ay responsible, the department responsible. Itong taong ito is the secretary and her department is the department responsible for the sound, prudent, and efficient use of government resources, people's money for national development. Hindi po para sa kanilang sweetheart deal ni Trajib Olaybar. Ano ho? So, agad-agad siyang nag-release ng Special Allotment Release Order. Yan po nabubuo yung mga partisipasyon nito. Bakit bigla na naman pinag-uusapan itong si Adrian Bersamin? Imaginein ho ninyo, 427,500,000 pesos idineliver ni Robert Bernardo, yung star witness ng gobyerno ng pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Base sa bibig at affidavit ni Robert Bernardo, personal niyang inihatid ang 427,500,000 pesos kay Trajib Olaybar. Tanong, bakit hanggang ngayon walang kaso itong si Trajib Olaybar? Ihambing po natin, malaki rin naman yung sa kanya. Yung sinabi sa affidavit din ni Robert Bernardo, sinasabi kasi ng Blue Ribbon, wala raw direct link para kasuhan itong Trajib Olaybar. Hihimayin po natin. Si Bong Revilla, si Senador Bong Revilla, yung dating senador, nakakulong na ho ngayon, nakapiit diyan sa Quezon City Jail. I think diyan pa rin sa bandang Payatas area. Nandyan pa rin si Senador Bong Revilla. Nakakulong dahil sa testimonya rin ni Robert Bernardo. Ang hinatid niya kay Bong Revilla ay 125 million. Hinatid personal ni Robert Bernardo kay Bong Revilla sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. 125 million. Nasaan si Bong Revilla ngayon? May kaso, nakakulong, nakapiit. Okay yun. Kung talagang tumanggap siya ng pera, panagutan niya. At harapin niya yung kanyang ginawang pagkakamali sapagkat ang naloloko riyan ay yung mamamayang Pilipino. But to be fair to him, si Bong Revilla, 125 million. Yung mga kabitenyo, talagang dito po sa ating tinig maisog, babalansihin natin lahat. Bong Revilla is now in jail facing charges for 125 million pesos kickback na mismong hinatid ni Robert Bernardo at ni Engineer Henry Alcantara sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. Base po ito sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang nagatid si Engineer Henry Alcantara. Kaya naipit na itong si Bong Revilla. Tanong, bakit yung higit ng malaking halaga, 427,500,000 na ihinatid naman ni Robert Bernardo kay Yusek Trajib Olaybar, etong si Trajib Olaybar nakalaya pa rin. Walang kaso, walang galos. May kurot, wala. Anong meron itong si Trajib Olaybar na tumanggap ng 427,500,000 pesos mula kay Robert Bernardo ayon kay Robert Bernardo na nakasulat sa kanyang affidavit? Bakit hanggang ngayon walang kaso ito? Meron din bang rub out sa investigasyon? Talagang nakikita natin yung pagtatakip. Ang tanong paulit-ulit, sino ang ulo ng sindikato? Diba? Sino ang ulo ng sindikato? Ganon din, para po balanse. Ayan na malalaman. Doon sa kanyang affidavit, paragraph 31, meron pong binanggit na pangalan si Robert Bernardo, yung Carlene Villa. Carlene Villa, a staff and trusted confidant of Senator Nancy Binay. Nako. Hindi ko po ito salita, ito po'y salita ni Robert Bernardo. Naniningil na po tayo. Naniningil na po ang mamamayang Pilipino sapagkat yan po ang layunin ng Team Suka.
labanan po ang mga gintong tanso. No? Labanan po yung mga tansong investigation. No? Binanggit niya sa paragraph 31 yung Carlene Villa, a staff and trusted confidant of Senator Binay. Si Nancy po iyan. At humihingi ng commitment na 15% din. 15% pareho ni Traiji Bulaybar. Ano? Binanggit din ni Robert Bernardo kay Henry Alcantara. At nangolekta si Engineer Henry Alcantara ng 15%. Magkano po yung 15%? Mahigit kumulang 37 million. 37 million at ito raw po ay ibinigay ni Alcantara kay Robert Bernardo. Robert Bernardo. At siya namang inihatid niya ng personal kay Senator Nancy Binay sa isang bahay sa lungsod Quezon, dito sa Quezon City. So makikita ninyo, nasaan na ang pangalang Nancy Binay or nasaan na si Nancy Binay. Hanggang ngayon, ito ay hindi saklaw ng kahit na anong investigasyon, walang kaso, walang galos, ni kurot, wala. Samantala, yung kanilang isang kasamahan, si Bong Revilla, 125 million nakakulong. Dapat niyang harapin at kung siya ay guilty, pagdusahan ang kanyang maling ginawa. Subalit, ang pinupunto ho natin dito sa Tinig Maisog, bakit yung Yusek Traiji Bulaybar, 427,500,000 ang kickback, ang kinurakot, ang korupsyon dito sa mga pagaling sa pondo ng unprogrammed appropriation, hanggang ngayon walang kaso. Ganon din itong si Senador Nancy Binay. 37 million inihatid mismo ni Robert Bernardo, ayon mismo kay Robert Bernardo na nakasulat sa kanyang affidavit na inihatid kay Nancy Binay sa isang bahay sa lungsod Quezon. Bakit po natin mahalagang pinag-uusapan ito? Lahat po ng ito ay bahagi ng malansang alyansa. 'Di ba? Yung kanilang team, last year yung alyansa. Bakit mahalaga? Sapagkat merong direktang pahayag yung isang mambabata, si Congressman Egay Erice ng Caloocan, na nakita niya yung exchange of communications between Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, at ng kanyang bataan na si Adrian Bersamin. Yung kanilang palitan ng text message. Ano? Yung delivery, hindi lamang si Egay Erice. Meron pang mga 3 or 4 daw na incumbent congressmen. Tatandaan ho ninyo incumbent congressmen. Bukod pa kay Congressman Lian Leviste. Pag-uusapan din natin na may reservation din tayo rito kay Congressman Leviste sapagkat alam ho ninyo sa ganito kalaking korupsyon, trilyong piso, daang bilyon ng kickback, hindi po niya pwedeng bitinin ang mamamayang Pilipino. Maglalabas ng kaunti, ang nagiging interpretasyon tuloy ng marami, naglalabas ka lang whenever it is convenient to whatever is your cause or probably kung ano man ang isinusulong mong interest dyan sa gobyerno or depensa mo laban sa gobyerno. Pero pagka naman nanahimik na ang gobyerno o harassment perhaps sa'yo, tatago mo ulit, hindi mo papakita sa mamamayang Pilipino. So yan po yung nagiging pula kay Congressman Lian Leviste. Ayun mga kababayan. So masyado na pong mahaba, no? So ayun, nabanggit ng yung sino ang ulo ng sindikato. Ayun nga daw, nabasa yung conversation ni di umano ni PBBM at ni Yusek. Dating Yusek, ano ba yun? Yung sa Bersamin, Yusek Bersamin pala mga kababayan. So ayun. So mag-comment kayo. Naniniwala ba kayo dito sa pahayag ni sa ipinakitang ebidensya pala ni Congressman Leviste at dito sa pahayag po ni Attorney Vic Rodriguez? So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, i-subscribe nyo din po ang Tinig ng Maisog ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. So ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.